Oo, talihan nyo na lang po yung mga puno. Ng straw. Pero mo nga naman, halos pala nagkasya sa loob eh. Masalansan na maayos. Oo, masat nasa lansan. Maganda ako niya. Talihan nyo na lang yan. Taas. Doon sa tapat naman ni Bella. May kandong pa. Ano? Kinandong yan. Pati pa seros, kinandongan nyo kalamansi yan. Kaya ihigaan nyo na siya para kuha. Malay-malay ngayon yung may-ari. Basta ba yun, ano? Tapos, hindi pa sasabihin siya yung presyo nun. Pagka nabayaran siya, tsaka kalaman. Yun no, ganun niya. Parang ganun dati ako sa baboy eh. Na walang presyo. Tapos mura, delikadahan. Apat na buwan, almost apat na buwan mong halaga. Tapos manok yung kinita nila. Oras lang. Kaya nga, pagkatapos pag sa'yo na, bagsak na presyo. Tapos hindi pa muna babayaran. Pag nabenta nila, tsaka babayaran. Laway lang po. Kumbaga sa wala silang kalugi-lugi. Ano? Kung magkano lang mabili, doon na lang lilikidahan. Kaya sa timbangan yan. Yan nangyayari nga yung magsasaka, lalo ko alam yung magsasaka kawawa. Isasamantalahan ng mga ahente. Pero itong kaibigan namin na magsasaka, yung naggugulay siya. Sabi ko, bakit hindi na lang ikaw doon diretso sa sa market? Sabi niya, wala na silang panahon. Kaya pala ganun yung mga karamihan na magtatanim. Wala na silang panahon para doon. So, pinababayaan na lang sa middleman. Sa middleman. Pinagsasamantala naman ng middleman. Kami naman, nateknik naman namin dyan. Mahanap kami na ibang bayar bukod sa kanya. Hindi lang isa. Para may comparison ako. Baka mamaya, niluluko lang ako nito. Meron mas maganda akong buwan. Ako bibigay. Hindi sa isa lang. Hindi sa isa lang. Yan naman ang mga kaibigan namin ng mga tagal na matagal na naggulay. Ba't hindi kayo dumiretso? Sabi, wala na akong panahon sa ganyan. Kaya kung magkano lang ang kanilang presyo ng middleman. Doon nga sila napagsasamantalahan. Yung kasi yung mga buyer na yan. Saka yung mga magsasaka. Yung technique din yan. Kailangan sa magkasama marunong ka rin sa technique. Halimbawa, magkano kuha mo? Ganun na kakuha ko. Talagang gandong ka na lang ba? Kasi meron ako kausap. Mas mataas sa kuha mo. Ngayon, kung hindi mo kaya sa kuha niya, bibigay ko ron. Dito siya bibigay. Tatakot sila mawala ng tinda. Kasi kukuhanin ko. Sasagot. Kukuha na sila sa presyong gusto mo. Pero kung halimbawa kung ano lang yung sinabi, at saka doon kayo magtsatsaga, doon na kayo sasamantalahin. Dito sa Kalamansi. Ang Kalamansi dito, mulat na ang tao sa Kalamansi. Yan ang bang presyo ngayon? Ay 1.6. 1.6 ang kalamansi. 30 kilo. Maganda pa yun. Nung nakaraan pa, umabot pa nga ng 2.7 yan eh. Kasi nung nagtanong ko, 200 per kilo sa palengke. Yan, 100 na yata per kilo. Tapos niliit. Agad na agad ang kalamansi. Patak pa maliliit na pa. 3,000 isang bago. Pagka yung 100. Dito kuha na yun, mahal na yun. Tuloy yung kwento ko, yung dito, mulat ang tao sa kalamansi, pero marami pang naluluto ng magkakalamansi. So, middleman ba rin yung kumukuha sa inyo? Halimbawa, ang kalamansi ano natin sa Kabulaybayo, wala kang tsaklabayan, lalapit sa yung bayan, ahente. So, kukunin namin ng ganun yung kalamansi mo, neto na yun. Na inababayad namin siya. Kami nang bahala, kami nang pipitas, kami nang lalagyan. Ngayon, wala ka namang mamimitas, tutuwa ka, pipitasin, pero lang yung tayo mo. Pipresyo na limbawa sa 1,000, 1,000 ka nito, wala ka ng problema, sagutan namin lahat. Kasi sa kabila pa lang na 2,000 na sa market. Sa mga bilihan. Sa kuhanan. Kahit doon na muna dadali. Kaya ako, mga mulat na rin yan dito. Marami pa rin naluluto. Kaya yung mga ahente pitas na dumadayo talaga, na inanghanap po. Kaya pag nag-umuwi yun, halimbawa, 10 sila. Pagdating sa bahay nun, tuwatawanan yun.
Ganun kaya kinita natin ngayon. 1-2 lang yung kinita namin eh. Sipin mo, mamimitas ka lang. Dikita ka ng 1-2 isang araw. Di ba, 1-5? Taga-Pinas lang na. Samantalang inayari at tagal iniintay nun. Ang presyo na yan. 4 na buwang hinahalagaan. Pagkatapos pagka nagpapitas pag nilabas yung gas, konti lang din natitira. Kumbaga sa kanila. Nasa akit sa andami, pagbabay, kurata na. Instant yung kanila. Mas maganda kita ng mga taga-Pitas. Lalo yung mga kawanang ahente. Tinuturo namin sa mga farmers, sa mga magsasaka. Mas maganda, mas marami kang middleman. Maraming pagpipilian. May kausap ko sa palengke sa amin eh. Sige sir, dito kayo magbagsak. Totoo yun kasi sa palengke diretso kasariwa pa yung kalamansi eh. Wala pang kumbaga sa kawan, wala pang maraming patong yun. Wala pa. Mas rekta pa nila. Basta kaya iba diretso sa Balintawak yata eh. Totoo yun. Basta yan ay humipo. Balintawak, Panga, kung saan sa parte ng Manila. Kaya kasi sa palengke kasi, nakakakuha yung mga buyer doon ng mas matataas. Kukunin halimbawa sa puno na halimbawa 1,000. Iuupa ng kargado. Iuupa ng truck. Dadaan ang ahente. Tapos magbabayad ng ticket sa palengke. Magbabayad dalawin ng kargador sa palengke. Ipapatong lahat sa kalamansi. Pagbagsak doon sa buyer, malaki na. Pagbagsak pa nga sa mga retailer, patong na naman. Kaya doon namamahal. Namamahal. Kaya kung nakarekta ka na ron, yung kita ng mga kargador na yon, mga bawas na yon. Wala ko sarili sa sakyan. Patong na sa kalamansi mo, pasok na sa iyo yun. Hindi na papasok sa iba yun. Kaya doon gaganda kita mo. Na hindi na doon sa tao, pabayaran. Meron na kaming kamag-anak sa Tarlac. Dati. Nagmukha sa Bago, binabaksak sa Balintawak. Una, jeep lang. Tapos pagkatagal, truck na rin. Malaki nakita na no. Kasama yung computation doon, yung bayad sa polis. Lahat yun, no? Totoo yun. Pagbiyahe mo, kasama na. Ahente, may pulis na raw. May biyahe kami. Pagka luluwas kami ng Manila, may nakatabi na kami pambayad kay Ninong. Kay Ninong yan. Automatic yung mga yan. Automatic yun. Basta pinara ka. Automatic yun. Kaya nakatabi na yung kay Ninong para wala nang matagal na usapan. Napamerienda mo yun. Sa kanila yun. Magagaling naman yun. Pagka pamara sa iyo, nakikipagkwento ako kunwari, nakaganay ka man. Sasagay ka ron, basta isisingit mo lang ganun yun. Pagkatapos sige ka, ingat kayo. Kunwari binati ka lang. Sa akin, may nakasapagod sa siya gano'n. Ang ninong mo doon kailangan wag si Manuel, wag si Musmeña. Di na pinapansin niyo. Si Rojas lang din, hindi rin pinapansin eh. Anong araw kasi binibiyahe kami. Si Luas sa 5 piso sa Aguinaldo ata. Si Aguinaldo. Pahig na sila ro. Dati na. Dalawa. Tatlo. Titingnan mo yung ilan sila. Wala may 3 sila. Tatlong Aguinaldo. Pero mataas na rin kayo eh. Kay Pinoy na ang kuwan niya yun. Kay Renoy. Si Pinoy na nga pinakamahinang abogado ngayon. Abogado. Ay, nauso ngayon. Ilan yung nakuha nyo, no? 100 na lang. Tapos ngayon pang 100. Lahat tumubo. Lahat buhay naman. Buhay naman na. Yun. Maganda yung kuha, no? Yung pula. Kalamansi. Wala sila pula. Kaya yung tanim, alam mo mamatay niya. Maliban na lang. Makakatsepo ka ng bulok na ugat. Wala naman. Pero pagka okay yung mga ugat niya, alam mo yung problema. Maliban na lang matiyo sa puno. Matiyo sa taniman. Saka yung kuwan, yung lupa mismo. Pagka yung lupa mahina, ayaw minsan na nanggagaling minsan namamatay. Matagal. Kasi unti-unti siyang maninilaw. Isip ka ngayon ng isip, ano problema niya. Yun pala, wala na sustansyang nakuro sa lupa. Yung lupa nila yung may pagkapula pala eh. Nakita ko yung video niya tsaka ako na medyo parang pila. Dilakit yun. Lakitan. Pag umulan, ambon lang, hindi pwede chinelas sa labas. Ayan mo, tingnan yung chinelas niya. Mupula-pula nga. Mabigat na po, doble na. Hindi kagaya rito. Kaya nga, sabi ko, maganda ka ko doon, organic ang kondo. Para pampalakas yun. Tuyo naman talaga, antigas naman. Tigas siya. Akala mo grabita. Pwede po iba to. Nagano na nga kasi para itong ayan, yung itatanim nyo dyan, pwede nyo na pasalubungan dyan ng organic fertilizer. Bago pagkahukay, ilalagay nyo siya ng mga kalahating dakot
Tapos lalagyan niyo ulit ng lupa. Ang Chinese ang Tatanim kutsara. niya. Mm. Tapos takpan na ng konting lupa, mga gano'ng kakapal. Tatakip mo. Oo. Bago mo iupo. Yung kalamansi. Oh. Para paupo siya kasi medyo mahina yung lupaan ninyo kaya kailangan lumakas siya. Para noon, kung ganyan kakapal yung lupa, pag lumabas yung ugat niya, pag abot niya ro sa pinasalubong mo, nakakalat na siya. Oo, pataba na siya. Hindi na niya kayang lutuin yung ugat na lalabas niya. Kakainin na siya. Kaya pag inirekta mo, lalo kung medyo may halo, pagka kasi nakarekat, samayin yung ugat, maluluto yung ugat. May tendency mamatay yung ugat. Anong ilalagay ko? Yan, yung organic fertilizer. Organic ka, saan ako kukuha? Tansyahin mo yung lalim Meron ng tayo hukay. rito. Bibigyan ko kayo dyan. Oo, meron tayo dyan. Tansyahin mo Para yung doon lalim sa ng mga hukay. subscriber. Lalim mo ng bagya. Ngayon, pagka ganon, at yung bubudbud mo yung organic. puno, tapos tibagan mo. Tansyahin mo yung mga kagano kalakataas yung lupa. Doon mo iuupo ngayon siya. Ito. Tanggalin mo yung supat, iupo mo na siya rin ganon. Lalim kayo ng konti. Baka naman masyadong lumubog naman yun. Ano lang yung ipapantay sa iyo ba yun? sa lupa. Nakalabas yung Yung pinaka-pupuan niya, dugtungan. Kasi sobra naman ang lalim, pagka lumubog naman yung pinaka-original, maiirita naman siya. Kasi sumasagap din ng oxygen yung pinaka-original yan. Pwede rin ninyong gawin yung pantabon ninyo, haluan nyo rin ng organic. Bawa yung kalahati, ikuha nyo siya, i-mix nyo siyang gano'n. Para nun, yung mga ugat naman doon sa palibot nun, kakain siya. Hugay ko mga ganyan Malaki yan pagka ganyan kalaki. Pagbalik ko, ibabalik ko kasi para yung malambot na rin yun. Kuha siya. Dami kasing bato-bato pa. Kung baga maluwang ang space. Dito, wala. Pwede. Okay lang yun. Sabi niya parang batya, na yung tubig, dito lang napupunta pag nagdilig. Ayun, kasi pag medyo mahina tubig ninyo, kaya ginagawa natin yung batya at style. Para hindi tapon. Meron ng submersible. Yung motor na. Motor na. Ayun. Kailangan nyo na. Paagusan nyo na yun. Mas maganda na yun. Maganda kain na. Kasi ang target ko nga, hanggang 1,000. Unti-unti. Opo, hanggang sa makakuha nyo yan pag naunti-unti yung nataniman yan magugulat na lang kayo. Malilinyan yun. Yun ang style doon. Ikaw na natin tatay yung ko, ano? Pakatkat na natin. Talay na lang po yung mga puno. Ng straw. Alam mo nga na ba? Halos pala nagkasya sa loob Masalansan na maayos. Masat nasa lansan. Maganda ako niya. Talian nyo na lang yan. Taas. Tapat naman ni Bella. May kandong pa. Kinandong yun. Pati pa sa eros, kinandong nyo kalamansi yan. Higaan nyo na siya para kuha. Tsaka nyo nga italian. Straw. Yung dulo-dulo. Sa puno. Hindi, basta nakatali ng strong mga puno. Matibay po yan, yung bunga na yan. Tumitingin nga ako kung meron ako makukuha. Wala. Agad na kalamansi kayo. Mga pangkatapusan ng August. Ayun, doon na pitas Kasi nung unang-unang may malaki, sabi niya, kuha natin, tikman na natin. Kung maasim. Kaya unang malaki. Malalaki po nun Unang-unang Unang bunga po kasi malalaki yan. Ayan din, lalaki din niya. Kaya lang malilit pa siya dahil mura pa. Pag makain kayo ng magic fruit, matamis lahat yan. Sigurado, lahat na maasim. Akala ko bibili ka pa ng ano. Yung organic. Pwede na doon ilagay doon yung isang sako. Doon. Kasi yung mga magkabilang gilid lang na yun na matali hindi na malalaglag yan. Dahil nagagapos na. Alas 5. Alas 5 po.
Maaga po kayo nagising. May mga bunga na yung kalamansi. Kaya pag nakatakas pa dyan. Yan. Hindi na, basta takagapos na yan okay na po yun. Hindi na matatagtag. Oo, di na lulundag sa baba lang. Malaglag man yan, sa baba din eh. Mahirap yan kung sa taas lumalaglag. Pataas. Hindi mo natatakpan, Di na, okay na po yan. Bakit hindi naman tayo mag-edit? Hindi na kami kalamansi namin, talagang kalamansi, may bunga. Bunga ka mo na halos yan. Kita ka mo ebidensya. Kunin natin yung isang. Ayan. Pupunta na po ulit sa Manila. Pero sa Bulacan nila, San Rafael, itatanim po ito. Sige po sir. Kita po tayo ulit. Okay po. Tanim po sila ng 100 puno na kalamansi.